Nakaranas na ba kayo ng problema na sobrang laki, na parang imposible ng malampasan? Alam na alam yan ng mga sundalo ng Israel. Nakatayo sila sa isang dako ng lambak ng Ela. Ang mga kalaban nila, ang mga Filisteo, nasa kabilang dako naman. Sa loob ng 40 araw, ang takot ay may isang pangalan, Goliath. Siya ay parang bundok sa laki, kumikinang ang kanyang baluti. Bawat umaga at gabi, ang boses niya ay dumadagundong sa buong lambak. Ang mga Israelita ay nakikinig at nanonood. Unti-unting nawawala ang kanilang tapang. Umungal si Goliath, magpadala kayo ng isang tao para labanan ako. Subalit, walang kampeon na humarap mula sa hanay ng Israel. Si Goliath ay higit pa sa isang sundalo, siya ay isang simbolo ng pananakot. Ang kanyang taas ay pambihira, mahigit 9 na talampakan. Ang kanyang tansong helmet ay kumikislap sa ilalim ng araw. Ang hukbo ng Israel ay parang naparalisa. Sa loob ng 40 araw, isang higante ang humahamak sa kanilang Diyos at sa kanilang hari. Sa gitna ng ganitong takot, dumating ang isang binatang nagngangalang David. Hindi siya sundalo kundi isang pastol, nagdala lamang ng pagkain para sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Pagdating niya, natagpuan niya ang isang hukbong nanginginig sa takot. Narinig niya ang mga salita ni Goliath at nakita ang sindak sa mga mata ng mga sundalo. Mayroong kumilos sa kanyang kalooban, isang matuwid na galit para sa karangalan ng kanyang Diyos. Sino ba itong Filisteong hindi tuli para hamakin ang mga hukbo ng buhay na Diyos, tanong niya. Pinagalitan siya ng kanyang mga kapatid, ngunit hindi natinag si David. Nakaharap na siya ng panganib noon, ipinagtatanggol ang kanyang mga tupa mula sa mga leon at mga oso. Para kay David, ang Filisteong ito ay isa lamang ding maninila. Pumunta siya kay Haring Saul, at nag-alok na siya ang lalaban sa higante. Nakita ni Saul ang isang bata, hindi isang mandirigma, ngunit nakita ni David ang kapangyarihan ng Diyos. Ipinaliwanag ni David, ang inyong lingkod po ay nakapatay ng leon at oso, at ang Filisteong ito ay magiging tulad lang nila. Ang Panginoon na nagligtas sa akin mula sa mga kuko ng leon at oso, ang siyang magligtas sa akin mula sa Filisteong ito. Ang kanyang pananampalataya ay subok na at matibay. Si Saul, na antik sa matibay na paniniwala ni David, sa wakas ay pumayag. Sige, sumayo nawa ang Panginoon, sabi niya. Binihisan ni Saul si David ng sarili niyang baluti, ngunit ito'y masyadong mabigat at hindi siya makagalaw ng maayos. Hindi po ako makalakad ng maayos dito, sabi ni David, at hinubad ang mga ito. Pinili niya ang sarili niyang mga sandata, isang tungkod ng pastol, 5 makikinis na bato, at isang tirador. Hawak ang kanyang tirador, lumapit siya sa Filisteo. Nakita ni Goliath si David, at siya'y napuno ng paghamak. Aso ba ako at mga patpat lang ang dala mo sa akin, umuungal na sabi ni Goliath. Para kay Goliath, isa itong insulto, isang napakadaling tagumpay, hindi natakot si David. Dala mo ay espada at sibat laban sa akin, ngunit ako'y lalaban sa iyo sa pangalan ng Panginoon makapangyarihan sa lahat, pahayag ni David. Ito ang pinakabuod ng labanan, pananampalataya laban sa takot. Sa araw na ito, ibibigay ka ng Panginoon sa aking mga kamay, pagdidiin ni David. At malalaman ng buong mundo na mayroong Diyos sa Israel. Ang sandali ay tila huminto sa pag-ikot. Ang dalawang hukbo ay nanonood, halos hindi humihinga. Ang higante ay humakbang pasulong, buang tiwala sa kanyang lakas. Hindi nagatubili si David. Mabilis siyang tumakbo patungo sa linya ng labanan, itinira ang isang bato gamit ang kanyang tirador. Ang bato ay sumagitsit sa hangin, ginabayan ng kamay ng Diyos, at tumama kay Goliath sa kanyang noo. Ang higante ay natisod, gumewang-gewang, at bumagsak ng padapa sa lupa. Ang makapangyarihang mandirigma ay nagapi ng isang batang pastol, gamit lamang ang isang tirador at isang makinis na bato. Tumakbo si David at tumayo sa tabi nito, kinuha ang espada ng Filisteo at pinugutan ito ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na ang kanilang bayani ay patay na, sila'y nagsitalikod at nagsitakbuhan. Ang mga tauhan ng Israel at Juda ay sumugod, ang kanilang takot ay napalitan ng matagumpay na kagalakan. Umalinggaw-ngaw sa buong lambak ang mga sigaw ng pagdiriwang. Isang batang pastol ang nagpakita sa isang buong bansa na kapag kasama ang Diyos, walang anumang bagay na tunay na imposible. Isang maliit na gawa ng pananampalataya ay kayang magpabagsak kahit sa pinakamalalakas na higante.